Mula June 22 hanggang 26, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng inspeksyon at pagsuporta sa mga proyektong layong mapabuti ang serbisyo publiko at matiyak ang mahusay at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Ang buong linggo ng Pangulo, ating pumbalikan sa report ni Kenneth Pasyente. Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa Visayas kung saan pinasinayaan niya ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan sa buong taon at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Sa Cebu City, sinaksihan niya ang paglulunsad ng Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development na magbibigay naman ng masustansyang pagkain sa mga nangangailangan bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan laban sa gutom at malnutrisyon. Sa Naga City, Cebu, ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national at local government sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Sa Sultan Kudarat, pinasinayaan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Antong Dam and Irrigation System Project na inaasahang magpapataas ng produksyon sa agrikultura at magpapalakas sa food security ng bansa. Sa Coronadal City, ipinagkaloob niya ang Socio-Civic Projects Fund sa mga lalawigan ng South Cotabato sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang upang pondohan ang mga proyektong pangkaunlaran ng mga lokal na pamahalaan. Sa sektor ng kalusugan, ininspeksyon ng Presidente ang pagpapalawak ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Kabilang ang itinatayong 13 palapag na Mega Hemodialysis Center na inaasahang magiging pinakamalaki sa Timog Silangang Asya. Target nitong magsimula ng operasyon pagsapit ng unang bahagi ng 2028 upang mapalawak ang serbisyo sa dialysis at mapabilis ang pag-access ng mga pasyente sa dekalidad na pangangailangang medikal. Sinuri rin ng punong ehekutibo ang Gregorio Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City. Inatasan niya ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang mga flood mitigation project, kabilang ang mas maayos na pamamahala ng basura at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Sa Malacanang, inendorso ng Pangulo ang Public Financial Management Roadmap 2024 to 2028 at inilunsad ang online budget tracker ng pamahalaan. Layunin nitong gawing mas bukas at madaling masubaybayan ng publiko ang pagpapatupad ng mga proyektong pinupondohan ng gobyerno habang isinusulong ang mas epesyente at transparent na pamamahala sa pondo ng bayan upang matiyak na higit na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang mga programa ng pamahalaan. Nanguna rin ang Presidente kasama si First Lady Liza Marcos sa pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng Presidential Security Command. Dito kinilala ng Pangulo ang husay ng PSC hindi lamang sa pagprotekta sa First Family, kundi pati na sa pagtataguyod ng national stability. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.